Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Biyernes, thank God it's Friday, February 27 na kita. Tuig 2026, isa na lang kadlaw. Marso na. Nagapabilin nga manayanaya ang aton nga panahon diri sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Liwat nga gintublag sang paglupok sang bulkan kanlaon ang pila ka mga areas dito sa may Negros Occidental. Matapos nga maglupok ini pasado alas 7 kagabi, o gabi pa manabi no, paglupok ni kanlaon. Sa diin ginamonitor sa gyapon ining ginabuga nga abo kag aso sang bulkan kanlaon. Daw bilog na lang nito halos kada bulan o pilak simana iya galburuto si kanlaon. Mauntagit sang tunay. Sa diin nga na-experiensyahan ang moderately explosive eruption. Siling man sang Pero ang gintuga siniya nga plume naglabot sa 2,500 meters. Ti karon ang hangin amuning ginabantayan kundiin nga direksyon kay ang mga neighboring areas dito sa Negros Occidental. sa imo. Ti nagkuan gidya nag-experience siya sang madamol nga mga abo nga nagtupa sa ila siniya nga mga lugar. Ibalanta naman na ang epekto sang abo delikado sa ikaayong lawas kung ma-inhale mo ina. Kung wala ikaw sang face mask sa mga sources of water, no? Mga open, ano nibla? Nga mga deep well. Muhita matawhan. Di posible makontaminate sang pagbuga sang o kung sining abo nagikan sa kanlaon. Bantayan naton ang mga dugang sining nga mga updates kung bala diri may mga lugar man kita diri sa may probinsya sang Iloilo o kung sa area sang Panay nga posible maapektuhan o kung malabot sang abo nagikan sa bulkan kanlaon kay ti daw may ginatun-an subong kung bala i-raise ang alert level Dugan ko inday. sa estado sa nga kanlaon kung nagadako ang iya sinikaron nga volume sang mga ginabuga niya nga aso kag mga abo posible nga base kung pataason pa ang alert level o kung ang alert status sa bulkan kanlaon. Kanlaon tama na. Para nga dasig man ang recovery sang aton sini nga mga kauturan dira sa may area sang Negros Occidental. Sa pihak nga bahin padayon man nga ginaimbestigaran subong sang aton siniya nga kapulisan ining nagluntad nga shooting incident sa banwa sang San Joaquin Bao patay gining
isa ka punong barangay, isang barangay Ginutan, San Joaquin, Iloilo kahapon nga adlaw nga ginluthang sa sulod sang iya siniya nga puloy-an. Inday, sa imo pagkiay-kiay, si Tuto gatulo ang lawa. Kag madamo pa nga mga Ang dugay anggulo subong ang gina-trace up sang kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay sining punong barangay. mo yuhong nga tunay, dughan ko sa imo nalipay, hindi mapunggan manghay-hay. Sa pihak nga bahin, mga aktibidad sa Parao Regatta Festival nag-umpisa na kahapon nga adlaw slalom race competition ginpasakupan sang 40 ka mga magagmay nga paraw. Supa Naghalin sa iban nga mga lugar sa Western Visayas nga nagpasakop sa slalom race competition. Subong nga manog weekend hasta sa Sabado kag ang highlight sa Domingo March 1 kadto kamo sa distrito sang Arevalo. Kay damo pagid mga activities naton nga pwede ninyo ma-witness didto nga mag-enjoy gid kamo sa aton siniya nga mga turista. gug mga walay kabulay. Hay, inday, siling man sang mo nanay, dire ka lang istar sa balay. Sa sini nga mga tunion ko aon tanay ang balita update sa kung ano ang status subong sang kanlaon. Mga informasyon sa monitoring sang DOST FIVOX Gamud lang dito sa may area sang Negros Occidental. Kuwaon ta sa mga updates nagikan kay Hope Turichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. No? Subong ginabantayan sa DOST FIVOX ang mga parameters para may baluan no? Within 24 hours kung bala kinahanglan nga pasakaon ang alert level status sa Bulkang Kanlaon. Jen, no? Para sa aton nga mga tagpalamati, currently under alert level 2 o kon moderate level of volcanic unrest ang Bulkang Kanlaon. And kung makitaan no, sa mga scientist o kon mga volcanologist, no, ang aktibidad sa bulkan nga naga-increasing, no, posible nga mapasaka ini sa alert level 3. Ina ang ginpahayag ni Engineer Marie Andeline Kinsha sa aton nga pag-interview sa iya kahapon no, or kagabi sang naglupok ang Bulkang Kanlaon. So, ano ba lang mga parameters nga ginabantayan no, sa DOST FIVOX Gen? No? Lakip na dira ang sulfur dioxide flux ng bulkan nga kung nakitaan ninyo no, sa nagligad ang weekly average sinaara sa 800 tons per week. Or but then nag-sudden drop siya no, sa 100 tons or more than 100 tons kahapon. So dira pa lang makita mo na no nga may digasing activity ang Bulkang Kanlaon. And aside from that no, ang volcanic earthquake isa man ina sa mga parameters nga ginalantaw sa DOST FIVOX. Also no, ang ground deformation ang parametro man sa paglantaw kung bala kinahanglan nga ipasaka sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Actually dyan no, ang wish naton dira ya hindi na magsaka pa, kumbaga manaog na no ang alert level status, but since nga ti kahapon may recent activity naman siya no, ang nabalhag kahapon dyan no 7:04 sang gabi, Pebrero 26, moderately explosive eruption. So, naglawig ini sang 2 minutes and then ginsundan ini sang mga ash emissions na naglawig naman from 7 to 8:18 sang gabi. So, more than 1 hour siya no, nga nagbuga or nagpagwa sang abo sang Bulkang Kanlaon. So, may mga areas kita dyan sa Negros Occidental nga nakabalhag sang mga sulfuric odors. So ginalakipan ini no sang mga or sulfuric odors and also ang ashfall no. So ang mga lugar no nga apektado or LGUs nga apektado sang paglupok sa bulkan ini ang Bago City, Binalbagan, La Carlota, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, San Carlos, Pontevedra, Himamaylan, Kabangkalan, and La Castellana. Gincheck naton bago lang dyan no, ang Negros Occidental Operations Center. Kag nakita naton no, nga sa Bago City,
isa lang ka barangay no ang apektado. Nagbalag inisang sulfuric smell sa binubuhan. Sa Binalbagan naman niya, duha ka barangay ang apektado sang light to moderate ashfall. Ini ang San Juan kag San Jose. Sa La Carlota, which is malapit no sa Bulkang Kanlaon, ang apektado diri nga barangay amo ang Araal kag Yubo. Ang Araal sulfuric smell lang siya no, and ang Yubo mayara sang light ashfall. Actually, Jen, ang ashfall nga ini no nagadepende man ini sa dapya sang hangin. Amo nang pamangkot sang mga aton nga mga kauturan bisan nga diri sila sa area sang Panay damo ga pamangkot kun diin ang direksyon sang hangin kag posible bala ini nga makalabot no o kun mapanimahuan o kun magtupa man ang mga abo diri sa area sang Panay. Pero kay gina-monitor pa na naton yang iban nga mga LGUs no sa Panay Island kung bala nakalabot diri no, but for now ang nabalhag pa lang is sa Negros Occidental no. Sa Moises Padilla, Jen, ara sa 5 ang apektado and tanan sini sulfuric smell lang no. Sa Hinigaran naman niya light ashfall sa 24 barangays gid no sang Hinigaran with sulfuric smell ang ilang nga nabatsyagan. Sa Isabela may light to moderate no sa Rumirang kag Gintubhan. Sa San Carlos naman niya, ang barangay Kudkod, naka-eksperyensya sang sulfuric smell and light ashfall. Ang Pontevedra, ang Pandan, barangay Pandan, may heavy nga ashfall. Sa Antipolo naman niya, moderate ashfall. Sa Himamaylan, Kalabanan, or rather sa Anom, kabarangay, Kalabanan, moderate ashfall no ang ilan na eksperyensyahan. Sabay naman sang Kabangkalan, Jen, medyo naka-eksperyensya man sila no sang ashfall, inaya very light naman niya. So no sa operation center sang Negros Occidental. Sa La Castellana, which is malapit man sa Bulkang Kanlaon, may 6 no ka affected barangays. Ang isa dira nakabalhag sang moderate ashfall ang Robles, samtang ang Sag-ang naka-experience sang heavy ashfall ang amo na no nga barangay sa La Castellana. So amo na no ang latest sa bahin sang Negros Occidental Operation Center. Hugot nato nga ginabantayan dyan no ang bahin sang FIVOX kay within 24 hours ti ang monitoring dan sang 24 hours na sa FIVOX no 12 midnight sang Pebrero 20 6 no and midnight no sang Pebrero 27. So mo hindi ka nang magsala 24 gani Ma'am hours. Hope daw sang Monday lang ni no sa aton nga newscast dito masala do Monday lang o kung Tuesday nag-resume ang klase sa pila ka mga areas affected sang paglupok sang kanlaon sa nagdigad nga semana tapos subong naman no daw siguro daw in 1 week nga span naglupok naman si si Kay Kanlaon. ginalantaw naton diri Jen no ang mga parameters sang Bulkang Kanlaon medyo erratic gid man siya Jen no. Pabag-o-bag-o ang numero nga nababalhag sang DOST FIVOX kag makita naton nga may mga bes nga gamay ang volcanic earthquake, may mga bes no nga naga double digits no ang volcanic earthquakes. Meanwhile, ang sulfur dioxide flux naman niya gasaka panaog no ang sulfur dioxide flux sang Bulkang Kanlaon. So ina ang mga hugot gid nga ginalantaw, hopefully amo gina no By the way, Ma'am Hope, daw kalabanan sa paglupok sang kanlaon nagligad daw daytime no natabo. may ara man subong sa gabi? 2024 I think may gabi may ara sang paglupok nga gabi, may ara sang paglupok nga aga no. Ang scary abi dira Jen is kung gabi. Kay syempre ang iban sa aton nga mga kauturan dira sa tiilan sang Bulkang Kanlaon nagapreparar no nga magpanyapon or magtulog. So once nga kahapon moderate level or moderately explosive eruption to ya, hindi siya kumbaga full-blown eruption. So, medyo safe pa ang aton nga mga kauturan, no? So,
kung what about no kung tama Mga ka dako. midnight, kag Oo, mga tama ka nagapahuway dako na. sang explosion tapos nagatulog na nga aton Ah. nga mga kauturan ng delikado, Delikado, no. So budlay. dapat ano gid naton ipa-alerto gid naton ang aton nga mga kauturan, and subong since alert level 2 ginadilian no ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger O zone. kapin pa kon magdunga-dunga abi ang madamol mabaskog nga ulan no alin sa bukid. Mhm. Ti may posible nga ang lahar volume o kung ano nga mga materials anuron sang tubig no. Correct. Muna ang isa sa mga mabudlay. Especially kung lapit ka mo sa mga Katong gabi. bodies of water or mga kasubaan bala dira sa may lapit sa Bulkang Kanlaon, amo nang delikado no ang lahar once nga magtupa ang mabaskog nga ulan. So uro aligmat no kay kung magsaka Jen ang alert level status, for example alert level 3, may possibility no nga magdako man ang danger zone no, ipalawig man or expand man no ang danger zone sa Bulkang Kanlaon. So amo na ginabantayan na naton with the DOST FIVOX. Madamo salamat Hope sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torichante, update sa explosion ni Kanlaon. Halos kada semana may may aktibidad gid ang Kanlaon no. Sa imo pagki Muna nga hindi gid totally makasiling naton mahimos ang aton sini nga mga kauturan dira sa mga lugar sa palibot sang bulkan kay anytime yan nagabuga sang aso, nga to sang abo si Kanlaon. sa imo na Hindi naton gusto matabo nga evacuate naman ang madamo nga mga pumuluyo, linibo ka pumuluyo kag ibutang sa tent houses bala. Obrahan tent kati didto sila temporaryo maistar kabudlay man sina mo nga sitwasyon. Although nga may mga preparasyon na ina, hopefully no ang pamangkot na sino manabi ang makapahagan-hagan sa paglupok sang bulkan, mga muyo na lang gid kita nga magtahaw na magkalma na si Kanlaon. siling sang imo Hindi mo man na pwede mabutangan masiling ka nga kung ano ibasya mo da, kung ano nga chemicals imutang mo da, hindi mo na mapunggan kay natural calamity na ya. Ang init sang kalibutan dira nagagwa sa crater sang mga bulkan naton sa kalibutan. Hindi lang sang Kanlaon. Wala kita kabalo kag hindi ma-predict gawa kung hasta sano ang ining pagbuga sang aso, sang abo, sang isa ka bulkan kasubong sang Kanlaon volcano nga ti isa ka active volcano sa pungsod. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:56 na sa aga. Wala na kita sang tiyempo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning ang iban nga mga balita karon, especially sa pag-update no sa status sang Mount Kanlaon o kung sang Kanlaon volcano. Bantayan na lang sa iba naton nga mga programa kag sa mga balita nga gina-post naton sa aton sini nga social media page subong iyang aga. Salamat gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sini pagpangalagad subong aga. Ako na gid lamang inyo alagad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.
Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.